inisip ko kung paano ko maibahagi yung humilya ko na hindi naman ako magiging katatawanan o hindi ako magpapatawa sa inyo. Kasi may limit na kapag hawak ko na ang mikropono at ako ang nakatayo sa inyong harapan, hindi nyo maiwasan ang humalakhak. Kaya siguro makikiusap ako sa inyo, huwag naman nyo akong halakakan ngayon. Favor lang. Okay? Sabay-sabay tayong magbigay ng isang oras dito po sa pakikinig ng aking humilya na sana, sabi ko nga, sana maiwasan ko na makapagbigay ako ng mga katatawanan ng mga aral para sa inyo. Ibig sabihin, ayaw kong magbigay ng mga jokes, mga moments of laughter, kasi baka mamaya madidegrade naman yung ating vigil. But as we go along the way, malamang ay hindi natin maiiwasan yan, bagkus ay kukuha na lang tayo doon sa mga aral na maaari pong maibahagi ko po sa inyo. Amen? Amen. Liturgically speaking, ang ating kalendaryo ngayon sa usaping pangsimbahan ay patapos na. Okay? Malapit na po tayong matapos sa liturgical calendar. In fact, next Sunday, we will be commemorating and celebrating Christ the King, no? Solemnity of the Christ the King. Kung kaya sa next Sunday, yun po yung pinaka-last Sunday po sa ating liturgical calendar. Kung kaya mga kapatid, hindi rin po maiiwasan na ang ating ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa katapusan ng mundo. Focus is about the end of the world. Ito po ang ating tema sa ating banal na Eucharistia ngayong araw na ito, yung tinatawag na chaos is triumph. Pero ang tanong, totoo po bang natatapos ang mundo? Is there end of the world? Is there really end of the world? Meron po ba talagang katapusan ang mundo? Yes. Malinaw na sinabi po ng ating Panginoon na there will be end of the world. Okay? There will be end of the world. Pero kailan natin makikita? Kailan natin mararanasan itong katapusan ng mundo na ito? Mga magulang ko po at kapatid, sa umaga po na ito ay ipinapahiwatig po ng ating Panginoon na ang katapusan ng mundo ay mangyayari po yan, pero hindi po siya agad-agad. Okay? Magkakaroon talaga ng end of the world. Marami na po tayong mga naririnig, napapanood sa telebisyon, di ba? The end of the world. May mga premonition pa, may mga tawag nito, may mga hula-hula na mga ganun. Totoo yun. Totoo pala talaga na magkaroon. Pero ang end of the world, mga magulang ko po at kapatid, ay nababatay po dito sa tinatawag na 4 forms of chaos. Okay? Bago magkaroon ng end of the world, ay mararanasan muna ng bawat isa sa atin itong tinatawag na 4 na kaguluhan. 4 forms of chaos. Una, mararanasan ng bawat isa sa atin itong tinatawag na spiritual chaos. Spiritual. Nang ibig sabihin dito mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami ang umaangkin sa kanyang pangalan na ako si Kristo, ako si Kristo, ako si Kristo. Amen? Na kung minsan, maaring tayo din ay napasama
sa ganong klaseng sekta. Sa paniniwala natin na yung pinasukan nating sekta, mga kapatid, ay nandoon nga si Kristo. Kasi siyempre naman, bawat isa sa atin ay naghahanap ng katotohanan. Yung tinatawag na maisalba natin ang ating kaluluwa. Maisalba natin ang ating mga sarili because we wanted heaven after life. Amen. Kaya kung sino-sino yung mga taong kumukumbinsi sa atin, halika, punta tayo, ganito, ganyan. Amen? So ito yung spiritual chaos na maraming mga nagbabangayan. Isang relihiyon nakikipagbangayan sa isang relihiyon. Ang Iglesia ni Cristo nakikipag-away kay, sino ba to yung kay dating daan? Diba? Marami pa. Kiniklaim nila yung mga ganito. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, ito ay isang malinaw na paalala sa inyo. Isa lang ang Kristo. Sa panahon ng Diyos Anak, Panginoong Jesucristo, noong ipinako siya sa krus, sinalba niya ang lahat ng mga kasalanan sa mundo. Nung namatay siya, umakyat sa langit, yun ang pag-alis ng Kristo na itinuturing natin dito sa ibabaw